Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay siguro naranasan na ng lahat sa inyo, no? Ito yung tinatawag na muscle twitching o yung tinatawag sa Tagalog na pagkibot ng kalamnan. Pagkibot. Siguro ang isa pang pwede nating gamitin term dyan ay yung parang pagpitik, paggalaw, no, ng kalamnan. Ano ba mga dahilan bakit nagkakaroon ng ganito? Ano ang treatment at ano yung mga pwedeng gawin para maiwasan? Pero bago ang lahat, kailangan alam muna natin ano muna yung ibig sabihin ng muscle twitching. Pag sinabi po nating muscle twitching, kilala din to sa salitang muscle fasciculation, kung saan gumagalaw o kaya nagkakaroon ng maliliit na paninigas ng mga kalamnan sa ating buong katawan. Pwedeng sa mata, pwedeng sa labi, kadalasan sa braso. Naka-experience na po ba kayo na siguro sa dami ng iniisip o pagod, kayo'y nagpapahinga na, maaaring nasa opisina o nasa bahay, bigla na lang na parang may pumitik na ganon o kaya biglang gumanon, pero panandalian lang. Involuntary ibig sabihin hindi nyo alam. Yan yung involuntary muscle contraction ng mga small muscle kung tutuusin. At itong mga muscle na to ay gawa yan sa iba-ibang klaseng muscle, no? At yan ay gawa sa mga tinatawag na fibers o hibla. Ang muscle naman natin na gawa sa hibla ay nakokontrol ng ating mga nerves. So may isip nyo hindi ganun kasimple pag sinabing kalamnan. Maraming ang nagpapagalaw dyan. Yung isip mo na gusto mo for example magbuhat, nagkokontract ang muscle nyo. Pero nangyayari na nagkokontract ang muscle nyo o parang pinupulikat. Di ba hindi nyo gusto, bigla na lang nanigas ang inyong mga kalamnan, controlled by the nerves. Kasama rin ang blood flow. So any stimulation, mapagandang stimulation o masamang stimulation or injury ay pwede po magkaroon ng twitching ng inyong mga fibers o mga muscle dahil sa nerve. Ano ibig sabihin maganda? Magandang stimulation. Sa sobrang saya mo, nagtitwitch-twitch ka dyan, no? Sa sobrang excited, no? O kaya sa sobrang dami ng iniisip. O kaya nagkaroon ng stress sa buhay, nagkakaroon ka ng mga twitching. Ngayon, ang mga tao nakakaramdam ng pagkibot sa ibang klaseng muscle ng kanilang katawan. At ang experience na tao, iba-iba rin, no? Bagamat kadalasan, hindi naman to seryoso o masasabi natin hindi concern o less concern naman, pero dapat mabigyan din ng medical attention kung ito'y medyo napapadalas na. Madalas na pakindat-kindat ka dyan. Hindi na po yan biro, no? Baka kailangan natin patingnan at baka may gamot na kailangan inumin o iturok sa muscle. What are the causes of twitching? So ngayon, ito na yung mga tanong. Ano kadalasan ang masasabing dahilan bakit tayo nagkakaroon ng pagkibot? Nahirapan ako. Pagkibot ng ating mga kalamnan. Ito po yung mga common causes. Siguro kung sa mga may edad, masasabi ko na dehydration o kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaring isa sa dahilan. Tanungin niyo yung mga sarili niyo, lalo na mga senior citizen, nakakailang basong tubig kayo sa isang araw? Madalas ako makarinig na, Dok, ihi ako ng ihi pag uminom akong tubig, kaya hindi ako masyado uminom ng tubig. At yung iba mga daing ninyo, may kinalaman pala sa dehydration. Pwedeng drug reaction, may ininom kayong bagong gamot o matagal nyo nang ininom yung gamot na yan at ngayon lang nagbigay ng reaksyon. Pwedeng paninigarilyo, eye irritation, lalo na kung may mga allergies tayo, no? Pwedeng stress and anxiety, after physical activity o nag-exercise ka pero sa sobrang pagod, nagkakaroon ka ng lactic acid accumulation at yan ay nagbibigay ng panandalian na parang paggalaw ng inyong mga muscle. Pwede ring nutritional deficiency, kulang lang sa mga bitamina, o kaya yung sobrang pag-inom ng kape. So ito yung pinaka-common. So identify niyo po kung nagkakaroon kayo ng pagkibot ng inyong mga kalamnan at meron kayo isa sa mga nabanggit ko dyan, dapat bigyan natin ng solusyon. At madali lang yan.
Kung kayo'y nagkakape at napansin nyo, 3, 4 na tasang kape sa isang araw at madalas kayo nagkakaroon ng pamumulikat o twitching, muscle twitching, alam nyo na kung anong dahilan. Kung kulang ka sa tubig, naninigarilyo ka, at kung ano pa mga nabanggit ko dyan. Pero ito pa yung mga ibang dahilan na iisa-isayin natin. Number 1, bagamat ang dehydration ang isa sa sinasabi kong kadalasan dahilan ng muscle twitching, even muscle cramps ng mga senior citizen. Kadalasan pag dehydration, mga large muscle o malalaking muscle. So binti, hita, braso, kadalasan ganyan pag dehydration. Pag specific drugs naman ang dahilan, usually ang mga drugs na nainom na pwede mag-cause ng ganitong problema ay yung mga umiinom ng mga steroids, corticosteroids, prednisone, o kaya umiinom ng mga estrogen pills, yung mga hormonal imbalance o yung mga babaeng ayaw magbuntis. Maaari maka-experience din ng twitching. So kung meron sa inyo nanonood ngayon na umiinom ng contraceptive pills o kaya hormonal replacement, at napansin nyo ba, panaka-naka, nagkakaroon ka ng pagkibot ng inyong mata o kaya ng braso o anumang bahagi ng inyong mga kalamnan, you consult your doctor regarding this. Baka mataas yung milligrams ng binigay sa inyo, baka pwedeng babaan o gawing kalahati man lang. So, depende na yan sa inyong doktor. Pangatlo, nabanggit ko yung smoking. Ano naman kinalaman ng smoking? Because of nicotine. Yung nicotine mismo na taglay ng paninigarilyo nyo, nagkukos naman yan ng twitching kadalasan ng legs. Kaya karamihan ng chronic smoker ay merong mga parang restless leg syndrome na tinatawag. Galaw ng galaw, hindi niya makontrol. At nagtataka sila bakit, yung pala dahil sa paninigarilyo. Yung eye twitching na tinalakay ko kanina, irritation ng inyong mata. Halimbawa may allergy o napasukan ng alikabok o napasukan ng dumi, pwede magkaroon din kayo ng eye twitching, lalo na kung pagod na ang inyong mata. So yung mga mahilig gumamit ng mga laptop, cellphone, mapansin nyo, pagod na yung mata nyo, nagluluha at pipitik-pitik. Di ba? Kikindat-kindat. Then, sometimes, yung stress and anxiety, nagbibigay din ng twitching. Ang tawag dyan, nervous tics. So, pag ninenervyos po tayo, may takot, balisa, nag-iisip, hindi maiwasan, nagtutwitch po. Kadalasan, mata, braso, tsaka balikat. Biglang mapapansin nyo, parang, sabi nga nung iba, parang may duman na daga, parang gumalaw. At ito mga muscle part na involved nito ay iba-iba, depende sa tao. And number 6, immediately after a physical activity, yung nabanggit ko kanina na pag ang muscle nyo napagod, nagpo-produce tayo ng lactic acid sa ating muscle. At ito po nagbibigay ng parang soreness o parang bugbog ang kalamnan, na kadalasan nagbibigay ng twitching ng muscle, kadalasan sa legs, sa braso at sa likod. And number 7, certain types of nutritional deficiency, particularly vitamin D, B, and calcium, ay pwede rin magbigay ng twitching. Kaya may mga pasyente, minsan pagpunta sa akin, lalo na senior citizen, nagtataka sila, Dok, bakit di mo ako binigyan ng gamot? Sabi ko, parang madalas nanginginig ang kalamnan ko at parang pumipitik-pitik. Sabi ko, subukan muna natin mag-vitamins. Dok, kailangan ko gamot. Sabi ko nga, Lolo, baka pag binigyan kita ng vitamin D, magandang calcium, usually calcium citrate, B-complex, yung buong vitamin B, yung sinatawag na B-complex, pwede na po yun, o kaya vitamin B12, pwede makatulong po yan sa mga nagtutwitch. And number 8, excessive consumption of coffee dahil sa caffeine. Ang caffeine may magandang nagagawa, meron din hindi maganda sa ilan-ilan sa atin, lalo na sa mga nagkakaedad, lalo na kung may alta presyon po kayo, lalo na kung kayo hindi makatulog, ninenervyos. Para sa akin, bawasan o alisin. Minsan sa isang tasang kape lang, pwede makaramdam na po kayo ng twitching ng mga muscle sa inyong katawan. Sometimes, yung specific causes o yung talagang dahilan, hindi natin matukoy. Hindi natin matukoy pero nagkakaroon ka ng nerve damage na maaari na related din sa pagkakaroon ng diabetes o kaya dahil sa edad. Yung tinatawag na nerve aging, mga ganyan. Na itong mga ito, kailangan talaga na natin patingnan for a medical attention. Bukod sa sinabi ko,
may mga sakit. Sakit na po ito, ha? Yung nabanggit ko po kanina, kung napansin nyo, sigarilyo, yung pagod yung mata, yung kape, lahat yan lifestyle problem Pero may mga diseases o sakit na pwede mag-cause din ng mga twitching. At iisa-isahin ko po, pero kailangan makita kayo ng isang neurologist para siya po magbigay ng proper assessment kung itong inyong mga sakit. So ano yung mga yon? Number 1, muscular disorders. Ayan, hindi po ito biro. Itong mga muscular disorder o tinatawag na muscular dystrophy ay mga problema may kinalaman sa ating mga kalamnan. Ang number 1 na dahilan nito ay yung tinatawag na genetic disorders. Namamana, nasa lahi, kung saan ang inyong muscle ay talagang mayroong matinding panghihina. Nagkukos po yan ng twitching, kadalasan sa muka, leeg, balikat at balakang. Number 2, may tinatawag po na amyotrophic lateral sclerosis na may kinalaman na po sa nerve cell ninyo doon sa spinal cord natin, kung saan nagkaroon ka ng mga sakit na tinatawag na Lou Gehrig's disease, mga seryosong sakit na nasisira ang mga nerve cell. Opo. Number 3, spinal muscular atrophy. Another clinical condition po ito kung saan na-injured ang inyong motor cell, yung may kinalaman sa inyong paggalaw. Also known as spinal muscular atrophy, leading to difficulty sa pag-control nyo ng movement ng inyong mga muscle. Number 4, Isaac syndrome. Yan, tingnan nyo sa mga pangalan pa lang. At least aware lang kayo. Ang clinical condition naman ito, naapektuhan ng mga nerves, nag-i-stimulate ng inyong muscle, causing muscle twitching. So ito yung mga medical condition na dapat makita po ng isang neurologist para po kayong mapayuhan kung anong mga nararapat na gamot. So depende na. Ito po yung mga sakit na, hindi na po ito yung, pahinga lang, tanggal lang yung yosi o kung ano-ano mang lifestyle modification. Hindi makukuha, kailangan may medication. And number 5, lupus. Lupus erythematosus, isang uri ng problema sa autoimmune system natin, yung ating immune system na nagkaroon tayo ng autoimmune disorder. Kung saan namamaga po ang mga muscle at mga nerves na tinatawag natin myositis. Pag namamaga yung mga muscle, ang tawag myositis. Nagkukos din po ng twitching yung mga yan. And lastly, multiple sclerosis. Another rare condition, pero nangyayari po yan kung saan yung mga muscle nyo nagtutwitch dahil may kinalaman po sa yung balat mismo ng mga nerves ay nagkakaroon ng himulmol. O kumbaga yung bumabalot sa mga nerves nasira. So yan ay nagkakaroon din ng twitching. So ang tanong, lahat ba ng twitching ay pareho din sa spasm? Ang ibig sabihin ng twitching, pagkibot, ang ibig sabihin ng spasm ay parang paninigas ng muscle o contraction ng muscle. Ang sagot, bagamat pareho sila na involuntary contraction ng ating muscle, meron pong minor difference between the two. Ano yung minor difference nun? Ang muscle twitching po, clinically, felt like a short contraction. Sandali lang. Parang pumitik lang. At ito ay maaring mangyari mas madalas. Pero pag sinabi mong spasm, iba yon. It can lead to discomfort in the patient, pero usually hindi masakit. Pumitik lang, hindi naman masakit. Saka sandali lang, pero medyo napapadalas. Samantala, ang muscle spasm naman ay prolonged contraction. Matagal kang sumasakit yung muscle mo. Di ba, pag kayo pinulikat, ang tagal ng sakit at maaaring hindi naman yan araw-araw nangyayari. So, paminsan-minsan, tapos masakit, yan ang tinatawag na muscle spasm. So, magkaiba kung tutuusin. Bagamat pareho silang involuntary. So, how can muscle twitching be diagnosed? Paano malalaman kung ano yung talagang sakit ng isang pasyente kung meron siyang pagkibot ng kanyang mga kalamnan? Ito po yung mga kadalasang tinatanong ng doktor. Number 1, kailan ba nag-umpisa yan? Pangalawa, kano kadalas mangyari? How often does it occur? Pangatlo, how much time o kano katagal pag ito'y nangyayari? Number 4, saan parte o anong site o anong muscle mo ang kadalasang nagtitwitch? Palagi ba sa braso? Palagi ba sa mata?
At number 5 na tanong, anong iba pang nararamdaman mo o kaya napansin mo pag ikaw ay inaatake ng muscle twitching? So yung mga tanong na yan, basic na dapat tinatanong ng doktor dahil may kinalaman yan sa diagnosis ng inyong doktor. So ano yung mga test na pwedeng pagawa? Halimbawa, nalaman na meron ka talagang problema sa muscle. Sakit na halimbawa, hindi ito yung mga nabanggit natin mga nutritional deficiency lamang. Ang mga pwedeng ipagawa ng doktor ay mga sumusunod. Number 1, yung basic na tinatawag na CBC o kaya complete blood test. Nandyan na yung complete blood count, nandyan na checkin yung electrolytes, yung sangkap ng tubig ng inyong katawan, titingnan yung thyroid function nyo, maaari mag-advise ng MRI of the brain tsaka ng inyong whole spine. Pwede rin magpa-CT scan yung doktor at meron din mga assessment ng muscle tsaka nerve na tinatawag na electromyography. So yan po kadalasan ang mga diagnostic test na ipagagawa sa inyo. Then from there, kung ano man ang makita, dun kayo papayuhan ng inyong neurologist kung ano yung the best para sa inyo. Okay? So sa mga nagtatanong po ng aking clinic, ito po, the Life Extension Center for Health and Wellness. So matatagpuan niya sa 3rd floor ng Belkins Tower na may address na 127 Malacas Street, Central Diliman, Quezon City. Nasa likod lamang po itong Philippine Heart Center yan. At yung mga contact numbers po ay ito po ay 8911-1314 at may cellphone number na 0917-577-7675. Sa mga gustong magpakonsulta, please call mo na po for appointment kasi po may limitation lang po ang tinitingnan kong pasyente para mas may time ako makipag-usap sa bawat pasyente. At syempre, kung nagustuhan nyo naman po yung paliwanag ko, huwag nyo kalimutan yung iHeartGSK. iHeartGSK, ilagay nyo lang po dyan sa comment section at i-thumbs up nyo po itong video kung nagustuhan nyo. And as usual, baka naman di pa kayo nakasubscribe sa Gabay sa Kalusugan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe po kayo. At i-like nyo, like and share nyo na rin po itong video kung nagustuhan nyo. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sana may na-share po ko sa inyo. At always tandaan nyo, lahat ng paliwanag dito gagawin kong simple para maintindihan ng lahat. Okay? Salamat po sa lahat ng mga nanood. Hanggang sa susunod. Ako po, si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!